Alright, praise the Lord and happy Lord's Day po sa bawat isa. At isa pong malaking privilege sa akin na ma-invite ulit po dito sa Providence Reformed Baptist Church upang ipangaral po itong mga bagay na akin pong pinag-aralan for over a week, no? At ang topic po natin ngayon mga kapatid, ito po ay nasa 9th commandment ng Panginoon. Ito pong ang kasalanan ng pagbibigay ng maling patotoo or bearing false witness, no? Some people think na ang salita is powerless, no? Mas mabigat yung mga physical damage na kaya nating inflict sa tao, but we cannot underestimate, no, yung bigat din ng mga words na sinasabi natin against sa ating kapwa, sapagkat ito ay para siyang apoy, no, according sa book of James, no, it's just like a little fire that can consume the entire forest. So I believe marami sa atin dito mga kapatid, no, one way or the other is guilty. Ako din po ay isa din pong guilty sa mga sa kasalanang ito mga kapatid, no, at bawat isa sa atin, and we are praying na tayo ay ma-mortify sa kasalanan ng pag-bear ng false witness or pag-commit ng chismis or itong pagsisinungaling. Kasama po yan dito sa ating topic, no? Itong slander or itong paninira ng dangal or paninira ng isang tao, even ang mga non-Christians, ang mga philosophers, no? Like Diogenes, in your notes, makikita natin that sabi niya, of all the wild beasts, a slanderer is the worst, no? Brothers and sisters, no wonder ito po ay nakasulat din po sa utos ng Panginoon, no? Isa sa mga pinagbabawal niya, ang pagbibigay ng maling patotoo sa isang kapatid o sa kapwa ay mahigpit na pinagbabawal ng Diyos, no? And it says there sa Exodus chapter 20 verse 6, no? You shall not bear false witness against your neighbor. Inukit po ito ng Panginoon sa dalawang tapyas na ibinigay niya sa Israel. Ito po'y at ito pong kautusan na ito mga kapatid, no, nakaukit din ito internally sa konsensya ng tao. So walang kahit isa na pwede magsabi na hindi ko po alam na kasalanan pala itong mga bagay na ito. Well, brothers and sisters, nakaukit dyan sa konsensya ng tao when He created man, yung 10 commandments po niya, nasa puso po ng tao. Kaya alam niya po, may knowledge po siya dito in some way or the other. Nasa Romans 2:15 po yan mga kapatid, no? At more than that, externally, inirepublish itong kautosan ng Panginoon sa dalawang tapyas ng kautusan doon sa mga Israelites. Sa Deuteronomy 5, we saw the 10 commandments na inirepublish ng Panginoon upang makita nila kung gaano kabanal ang Panginoon at ano yung mga kautusan na ayaw niyang gawin ng isang mananampalataya or sa kanyang bayan, no? Ito ay hindi temporary, no? As what other were thinking, na itong utos na ito ay para lang sa Israel. Hindi po mga kapatid, no? Hindi ito pansamantalang tagubilin. Applicable pa din po ito sa atin. Ito ay kautusan na permanente o hindi nagbabago. So itong pag-bear ng false witness mga kapatid, lahat po ng tao sa mundo, mapakristyano o hindi, no, ay nasa ilalim ng kautusan na ito na huwag nating sundin, no? Ang kaibahan lang nating mga Kristiyano is that hindi ito binigay na utos sa atin na kapag hindi natin inobey, ay ipapunish tayo ng Panginoon. Hindi, no? Para ito siyang rule of life na sa mga Kristiyano. Kasi si Kristo na yung kumuha ng punishment na para po sa atin. So may gabay na tayo, paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. At isa din po itong directives ng Panginoon, prohibition niya para sa kanyang bayan na huwag magbigay ng maling patotoo. Bakit kaya?
May mga epekto itong pagbibigay ng maling patotoo or pag-bear ng false witness, mga kapatid. Una, it harms the innocent. Ito ay maaaring magdudulot ng pinsala sa reputasyon ng isang tao, sa kanyang buhay, at maaari makaapekto din ito sa kanyang pamilya. No? So if nagbe-bear ka ng false witness, nag-a-accuse ka, naninira ka ng isang tao, hindi lang siya posibleng maapektuhan, no? Posible ding ini-slander mo din yung kanyang ang kanyang pamilya, because they are one way or the other connected with that honor, no? So nakakalungkot, no, kung ito'y maging practice ng mga Kristiyano. Nawa ay ito'y iwasan natin, mga kapatid, no? Kasi it harms the innocent. At sino ba ang nag-harm ng mga innocent? Yun yung mga hindi sa Diyos, right? Like the world, they harm the most innocent being in this world, who is no other than the Lord Jesus Christ. Number 2, it destroys relationship. Posible itong mga chismis, itong paninira, itong mga pagbibigay ng maling patotoo. Pwede kayong super close kayo na friend for many years, no? At pwede yung friendship na yan na iniingatan nyo ng tagal ng panahon ay pwede siyang masira, no? Sometimes nangyayari ito sa mga Kristiyano, no? Kaya ang ibang tao, mga ibang Christians, they feel like they wanted to detach from these other Christians kasi chinichismis nila ako. Magta-transfer na lang ako ng ibang church, di ba? Nakakalungkot na may mga ganong mga pangyayari. It destroys relationship. Number 3, and it insults God's justice. Ito ay tuwirang paglabastangan sa banal na karakter ng Diyos, no? Kung ang Diyos, ang karakter niya, ang attribute niya, He is the truth, and He is just, yung hustisya at katotohanan ay definition ng kanyang karakter. So the moment you say things that are not true, and if you say things na hindi siya just or hustisya, this is a direct contradiction sa karakter ng Panginoon. Pero may disclaimer tayo, mga kapatid, no? Walang masama sa pagbibigay ng negatibong patotoo, no? Kung nagbibigay ka ng negative na witness sa isang kapwa, hindi naman siya automatically mali na siya, okay? Kasi nangyayari yan sa korte, right? Kung nandun ka sa court, kung may witness dito, pwede siya mag-witness na yung tao na yan ay gumawa ng masama. Acceptable po yun, mga kapatid, no? Or kung meron man tayong inelect dito na ibang pastor, meron kayong gustong piliin, pero may isang tao pala na nakakaalam na itong pastor pala may maraming mga masamang ginagawa. So this person can testify. So may room yung tinatawag natin, no, na pagbibigay ng negatibong patotoo. May mga certain cases that it is allowable or even demanded, provided, however, na ang testimonya ay pawang katotohanan. So dapat, kung magbibigay din ng testimony, if it is allowed to give negative testimony, you have to make sure that your testimony is purely true, no? Or katotohanan siya at walang malicious intent na siraan ng isang tao sa hindi tama o angkop na dahilan. Alright? So, yan po yung disclaimer natin, no? Ang clarification, ang pinagbabawal lamang ay ang maling patotoo, no? Thou shalt not bear false witness. Now, anong point natin dito, mga kapatid? Anong gustong ipaabot ng Panginoon sa atin sa katotohanan ito? Ninanais ng Diyos na maipakita ng kanyang sangnilikha at ng kanyang bayan ang pag-iibigan hindi lamang sa gawa kundi maging sa pananalita, no? That we don't only express our love with our brethren by our works, by the things that we perform for them, no? But also for the words that we spoke about them, no? Hindi natin kayang siraan sila, hindi natin sila kayang
pagsabihan ng hindi tama or walang katotohanan na bagay kasi mahal natin ang ating kapwa or ang ating mga fellow brethren. So, yun yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Kaya pinagbabawal niya itong mga bagay na ito. Kaya sa Ephesians 4:29, anong sabi ni Paul? Let no corrupting talk come out from your mouth. Kung nagbibigay ka lang ng mga words or mga stories or things na pwedeng makadestroy, no? Let no corrupting talk come out of your mouth. So ano bang dapat lumabas sa ating mga bibig, no? But only such as is good for building up. Okay? Itong mga sasabihin mo ba, nakaka-edify ba ito? Nagbibigay ba ito ng bagay na nagbi-build up sa ating kapwa? If yes, yan yung i-promote natin, no? Yan yung gagawin ng mga Kristiyano. Pero kung ito hindi naman siya nakaka-build up, instead nakaka-destroy, ay hindi po yan advisable para sa mga Kristiyano. Okay? Sabi ni Francis Turretin sa kanyang libro, no, The Institutes of Ellenic Theology, as our neighbor ought not to be injured by deed, so neither should he be injured by word. Alright? So dapat yan yung ma-practice natin, mga kapatid. So what does bearing false witness mean? No? Ano ba talaga ang meaning ng bearing false witness? No? We have a verse na magbibigay sa atin ng hint anong ibig sabihin nun. Okay? Buksan natin ang ating Biblia sa Proverbs 17:15 or you can read it in your notes. Sinabi po dyan, mga kapatid, he who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. So, dalawang bagay, no? Makikita natin sa pag-bear ng false witness. Una, ang pagbibigay ng maling patotoo na ang isang makasalanan o ang isang kriminal ay inosente. So let's say this person is really committing a lot of evil things. Pero despite sa mga ebidensya na natanggap ng isang tao, despite na napaka-sufficient na ng evidence na mag-establish na itong taong to ay masama, pero sinasabi mo pa din na itong taong to ay righteous, no? So you are actually bearing false witness, no? You are justifying the wicked, okay? And that is a false witness. Bearing false witness. Number 2, pagbibigay ng maling patotoo na hatulan ang isang inosente na may sala. So for example, meron ding isang tao na inosente talaga siya. Yung information na alam mo sa isang tao is napakalimitado lang, no? And then you are accusing this person na guilty siya or may kasalanan siya. Mga kapatid, yan po ay literal na violation sa 9th commandment ng Panginoon. Yan po ay pagbibigay ng false witness, no? At mali po yan na gawain, hindi po yan iniindorso. Important to note here, nangyayari ang pag-commit ng maling patotoo sa ating kapwa dahil sa mga personal biases, no? For example, close mo yung isang tao na yan, no? Super close kami ni pastor or ni brother. Kahit napakarami na ng ebidensya na kukontra sa kanya, no? Ayaw mo pa ding paniwalaan, no? Kasi close kami. Meron kang positive or personal bias sa kanya. So mahirap 'yun, mga kapatid, no? Or kung hindi mo din gusto ang isang tao, kahit anong positive na maririnig mo sa kanya, hindi mo din siya kayang purihin or hindi mo din kaya siyang i-acknowledge. Yan po ay dahil sa personal bias, no? Aside from personal bias, personal pride or arrogance. Posible din na punong-puno ka ng pride sa sarili mo, no? Na hindi mo kayang ma-acknowledge yung mga bagay na meron siya na wala ka. Okay? It is also driven by personal pride.
and sometimes envy, may ano ka sa kanya, may envy ka sa kanya, kaya yung judgment mo clouded din, naiepektuhan din yung judgment mo about a person. Nakarinig ka lang ng mga negatibo tong bagay about sa taong yan, automatic agree ka na agad, kasi meron kang personal bias against the person. So, ang point, sapat na ebidensya, ito yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sapat na ebidensya at impormasyon ang dapat maggabay sa ating paghatol sa ating kapwa. Tatanungin mo muna yung sarili mo. You talk against that person, the question is, do you have enough information? Do you have a reliable source? Right? Kasi kung hindi reliable ang source mo, hindi rin enough yung information mo, chances are, pwede kang nakakommit ng slander or gossip, di ba, about that person. Kaya sabi ng Biblia dito, do not judge by appearance. John 7, verse 24. But judge with righteous judgment. Judge with right judgment. Maraming in today's world, maraming mga tao nagsasabi, huwag kang mang-judge. Di ba? Wrong po yan, mga kapatid, huwag kang mang-judge. The Bible endorse na pwede tayong mang-judge. But, hindi siya false judgment. Hindi dapat biased judgment or hypocritical judgment. It should be right judgment. So, yan po yung ini-endorso ng Biblia. Now, itong bearing false witness or maling patotoo, may tatlong expression ito, mga kapatid. May tatlong forms ito na ating tatalakayin. These are truths na makikita natin sa Biblia na mag-warn sa atin, para hindi na natin ito gawin at ma-mortify tayo sa kasalanan ito. Una, this is what we call lying or pagsisinungaling. Important to note, there are two things that qualify a thing as lying. May dalawang criteria, para masabi natin na ang isang bagay na sinasabi mo ay kasinungalingan. Alright? First, number one, kung ang pahayag ay salungat sa katotohanan. So, this is common sense, If one says something that is contrary to the truth, automatically yan ay kasinungalingan. Okay? That is pagbibigay ng bagay na contrary sa katotohanan. Number two, kung ang pahayag ay intentional or willful, kumbaga winil mo talaga sa puso mo itong mga bagay na ito at salungat sa kanyang pag-iisip. So, for example, contrary to conscience. Okay? Let's say, for example, ang itinuro talaga sa yung mga magulang na ang sun is, na ang earth is a flat. Flat yung earth. And then, since yun yung tinuro ng mga magulang mo, you came to believe it, na yun talaga ay realidad, And then you tell people na actually the earth is flat. Kasi kumbinsido kasi tinuro ng mga magulang mo. Yan ba ay matatawag na kasinungalingan? Ang sagot ay hindi, Ang kasinungalingan is when alam niya kung ano ang totoo, alright? Alam niya yung bagay na totoo ito. Inosente itong taong to. O ito yung tunay na katotohanan. But he chose, he will to do otherwise. So dapat merong kumbensido siya sa katotohanan pero iba yung bagay na ginawa niya. Yan po ay makukonsider na katotohanan. Important to note na posible ang isang tao na magsalita ng mali. Possible, That we can say things that are wrong out of ignorance. Kasi we don't know. Right? Pero hindi siya nagkakasala ng pagsisinungaling. Sapagkat ang kanyang pagsasalita, ang kanyang pagtestify ay hindi kontra sa kanyang pag-iisip.
Only when it is contrary to his conscience that a thing that he spits from his mouth can be considered as a lie. Alright? So sabi ni Thomas Aquinas, the nature of a lie is taken from formal falsity. According to this, that the person has the will. Ang tao mismo ay nag-will siya of enunciating what is false. What he is convinced about that this matter is false. Pero inispit pa din niya as if totoo itong mga bagay na ito. That's lying, mga kapatid, no? So, yan yung unang pag-bear ng false witness. So, if you do this, na alam mo sa sarili mo na kasinungalingan yung ginawa mo, nagdesisyon ka doon, kapatid, no? At yun ay kasalanan. Alright? Number 2, it's what we call gossip. No, this is very no, marami kahit mga pastor, no. Sinabi nga ng mga pastor sa na bibiktima dito, no. How much more tayo? Meron tayong mga kasalanan na nag-lead sa atin na mag-gossip sa kapwa natin. And since itong gossiping ay wala ito sa korte, no. Hindi wala itong bayad ng danyos, or hindi ka pwedeng ipakulong dahil sa gossip lang. Alright? Kaya siguro ang tingin ng iba is parang light lang ito. Okay? Ang kakasuhan naman yung slander, di ba? Yung ganon. So kaya sometimes we think na itong gossiping is wala to, parang light lang itong bagay na ito. So let's look at Proverbs 11:13. Sabi dito mga kapatid, a gossip betrays a confidence. But a trustworthy person keeps a secret. Okay? So, ang gossip pala betrays confidence daw. So, gossip involves talking about confidential or private matters about a person that can possibly ruin the esteem of the listener towards him or her. So possible na pumunta kayo sa bahay ni Brad Jezreel, ikaw lang ang inimbitahan niya, nakita mo yung bahay ni Jezreel, no, daming labahin. Parang hindi naglalabas si Brad Jezreel. Parang siya, tamad. Tapos ikinuwento mo ngayon sa isang listener ngayon, ganun pala si Brad Jezreel. Marami pala silang labahin doon sa kanilang bahay. Hindi pala siya nagtatrabaho doon. Inaano pala niya si Wena or si Derek ba, parang ginaganon natin, no? But those things are private, no? Hindi kanya inutusan na i-parade mo yung mga realities na nakikita mo sa personal niya na buhay, right? So when you do that, when you speak those things, kahit totoo yun, no? Totoo na may mga labahin doon sa bahay, right? Maraming mga bagay na negative doon sa bahay na nakikita mo. Although yung matter na yan ay totoo, pero pribado po yung mga bagay na yan, no? Na hindi yan intended for public consumption of knowledge. And when you say that to someone else, to other people, that is not within the intention of the person, yun po ay chismis, no? And gossiping po yun, mga kapatid, no? Yung mga bagay na yan. So, clarification, ang isang bagay, ang isang salita can be considered a gossip regardless if the reported information is true or not. Hindi mo pwedeng sabihin, gossip ba yun, Brother Jess? Totoo naman yun, maraming labahan sa bahay nila ni Brother Jess na hindi niya nilalaban. Totoo yun, kapatid, no? But it is not for other people to know. And that's where the problem lies. Yan po yung tinatawag na gossiping. Or makita mo, no, walang suklay si kapatid. Parang old shoes na ang gamit niya, no? Tapos ikinukwento mo. So ang nangyayari dito, yung listener na yon na nakinig sa pag-gossip mo, imbes na clear yung konsensya niya about that person, nagkakaroon na tuloy siya ng negative na thinking about that person because of the words that you speak towards him about another
person. Okay? So, mali pala yun mga kapatid. Dati di ko alam to, no? Marami din akong gossip na ginagawa mga kapatid, no? Super guilty din ako. So ngayon, nung inaral ko itong mga bagay na ito, ako, dami ko palang kasalanan sa Panginoon. Kailangan to i-repent, no? At baguhin natin ang ating paglakad sa Kanya. Akala natin yung hindi lang pagsisinungaling, yun lang yung 9 commandment, no? Kasama pala itong mga pag-gossip, bawal pala ito para sa Panginoon. For example dito, biblical example, si Miriam, we have an example here. Miriam and Aaron talk against Moses at his back. Walang kalam-alam si Moses, pero chinichismis nila. Yung asawa ni Moses, Cushite woman, hindi Israelite. Pwede ba yun? They're right, no? Ang babae, ang asawa naman talaga ni Moses here during this time is a Cushite woman who is not an Israelite. Pero since they are talking against his back, no? Parang chinichismis nila. So what happened is that the Lord came. Ininbitahan silang tatlo. Si Aaron, si Miriam, at si Moses. And what happened sa judgment ng Panginoon against kay Miriam? Nagkaroon siya ng leprosy. Or ano ba yan sa Tagalog? Kietong? Tama ba yan? Tama ba yung Tagalog? Oh? As a judgment of the Lord against a gossiper like Miriam. Alright? Information was true, but it was not appropriate to discuss to others. No? Alright? So, ang warning dito, sabi dito sa Proverbs 16:28 mga kapatid, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friend. Okay? So, huwag mong hayaan kung may nag-gossip ka na isang tao, huwag mong hayaan na malaman niya sa iba na ikinukwento mo siya. Lapitan mo siya mga kapatid at magiging ka ng tawad sa kanya. Kasi pag nalaman niya yon sa ibang tao, na kinukwento mo pala siya, may ginawa ka palang kasalanan sa kanya, it may separate strong friendships. Pwede siyang mag-iba at hindi na siya ma-mend ulit, no? Nakakalungkot na may mga ganong sitwasyon. And we have to remember that sabi dito sa Proverbs 26:20, without a wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. So pwede yung, kung may, for example, meron man kayong issue or meron man kayong misunderstanding, huwag nyo nang i-gossip. Kausapin mo na po yung tao kung meron po siyang mali, no? Kasi the moment magkwento-kwento ka sa pinag-awayan nyo sa ibang tao, it may just, parang it will just exacerbate the issue. It will just heighten the issue. Mas lalo pa lang siyang lalaki ang inyong issue, no? Kaya magandang i-practice din sa atin yung tinatawag na confrontation. Magkaroon tayo ng healthy confrontation. Kung may na-offend ka sa isang tao, kausapin mo po siya agad. Okay? Huwag mo na po siyang patagalin na parang ilang beses na niyang ginawa to sa akin. Tapos hindi mo ma-express sa isa, no? Sa kanya, i-express mo sa ibang tao, mas lalong lalala, mga kapatid, no? Huwag po natin yang gawin. Hindi po yan siya ina-advocate ng scripture. Ito yung mabigat, ang pangatlo, mga kapatid, no? Slander or paninira. What does the Bible says? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor nor take up a reproach against his friend. So important here na ang meaning ng slander, mga kapatid, to slander is to report things of others unjustly. Kumbaga ang intention niya is i-destroy ka niya talaga, mga kapatid, no? Sirain yung pagkatao mo. Kumbaga magre-report ako about this person, but the things that I'm going to report will ultimately destroy him sa paningin ng ibang tao. So, hindi ito siya
parang unique case na nangyayari. Nangyayari din ito sa mga tagasunod ni Christ na sila ay in-slander din, no? One example is the Apostle Paul, no? Sa Romans 3:8, Paul was slandered. Sinabi niya, "And why not do evil that good may come, as some people slanderously charge us?" Ibig sabihin, parang may mga ibang tao na nagsasabi, ang tinuturo ni Pablo ganito, damihan nyo yung kasalanan. Kasi mas mag-aabondan ang grace eh. Kumbaga, ini-encourage daw ni Pablo na magkasala kayo, gumawa kayo ng maraming kasalanan. Kasi when sin abounds, grace abounded much, di ba? So parang in-interpret nila na si Pablo is nag-advocate na gumawa kayo ng maraming kasalanan, tatalunin niya ng grace. Hindi po, mga kapatid, no? Kaya sabi niya, slanderously charge us. So even pala yung theological position, no? For example, may mga doktrina, mga post-mill ba ngayon, or covenantalism, federalism. Kung wala ka pong alam sa doktrina na yan, mas mainam na wag ka na lang mag-comment. Aralin ko muna. Kasi baka hindi mo alam, nagbibigay ka ng komentaryo, ina-misrepresent mo yung isang tao at na-slander mo pa siya. Kagaya ng theology ni Paul, di ba? Theology to ni Paul Misrepresent. As a result, it is tantamount to slander. So kung hindi mo alam, walang masama na magsabi, aaralin ko muna yan, Brad. Diba? Sabihin na natin na hindi pa natin naaral. Kaysa mag-pretend tayo that we know something, pero we really do not. So mahirap yun, no? And John the Baptist was slandered also. Sabi dito, "For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon." May demonyo yang si John the Baptist, no? Hindi yan normal na propeta. So that's also a slander. Jesus was slandered also. The Son of Man came eating and drinking, and they say, "Look at him, a glutton and a drunkard." That's also a slander. Inakusahan nila na si Christ puro lang malakas kumain na walang pigil sa pagkain at lasinggero. That's a slander, mga kapatid, no? So a point here, it's important is, anong gustong ipabot ng Panginoon sa atin? Yun yung question. Meaning, ang gustong ipabot ng Panginoon, a believer's deep-rooted love for the truth. Kung mahal na mga believers talaga yung truth, no? And for and also his neighbors, it will prevent him to make false report against his own brother. Do you love the truth? Why would you allow the truth to be misrepresented? No? Kung mahal mo talaga yung katotohanan, mag-abide ka at mag-stick ka sa truth. Because ganyan ang mga anak ng Diyos. Dahil reflection yan ng karakter ng Diyos. Because God is the truth. Now, if a person is indwelt with the spirit of truth, yung spirit na nagdwell sa atin, ano yon? That is the spirit of truth. Yung Holy Spirit. Kung punong-puno ka ng spirit of truth sa puso mo at sa buhay mo, you will uphold the truth and even defend the truth. Pero kung hindi spirit of truth ang punong-puno sa buhay mo, si Satanas, puro kasinungalingan at puro mga false witness. May text tayo dyan, mga kapatid, no? Sabi ni Paul dito sa Acts 5:3, where sabi dito, mga kapatid, why has Satan filled your heart? Nung nagkasala si Ananias and Sapphira, di ba? Nagsisinungaling sila, di ba? Bearing false witness. Pero anong sabi ni Paul? Why has Satan filled your heart? Ibig sabihin, kung naging habit mo na yung pagsasabi ng mga hindi katotohanan, if it becomes a habit in your life, brothers, baka hindi ka tunay na mananampalataya, and you have to repent from that kind of sin. Alright? Baka hindi yung spirit of truth ang nasa puso mo, kundi yung spirit yung Satanas, no? Kagaya ng case ni Ananias and Sapphira. So, Thomas Watson sabi niya, where a lie is in the tongue,
The devil is in the heart. No? So, mag-ingat po tayo mga kapatid. No? At nawa hindi ito maging habit natin na gawain. Kasi hindi ito gawain ng isang Kristiyano. So, the question is, how do Christians respond on false witnessing? Ano bang dapat response natin? What if tayo ay recipient ng slander, recipient tayo ng gossiping? Paano ba tayo dapat mag-response, no? Or if tayo ay nakarinig na may isang kapatid natin, no? For example, si Sis Alyssa, narinig natin na sinislander siya ng ibang tao, no? Ng taga-ibang church, or si Pastor Rog, or si Brother Derek, or si Deacon Benji. How do we respond? Ano bang dapat nating gawin, no? Sabi dito mga kapatid, no? If you hear your brother being falsely accused, be a friend like Jonathan. Do you know Jonathan sa Bible, no? Sa 1 Samuel 19:4-5. Nung si King Saul ay plano niyang patayin na si David, he plotted na patayin na si David. So what did Jonathan do? Ano bang ginawa ni Jonathan? Una, dinala niya si David malapit sa kanya, doon niya itinago, para kung ano yung conversation niya sa kanyang ama, madali lang niyang sabihan na you're free now, you can go. Pinrotect niya si David, no? Ayaw niyang mamatay si David. Anong sabi niya sa kanyang ama? Do not let the king sin against his servant David, since he has not sinned against you, and since his deeds have been very beneficial to you. Inalay niya yung buhay niya para patayin yung mga Pilistino para sa iyo, Ama. He's been doing good all these days para sa iyo, Ama. Bakit mo siya patayin? Diba? So important to note that Jonathan spoke well with David. When he heard na may negative sila na allegations or accusations kay David, he was there to defend his friend. Diba? Jonathan spoke well about David and defended him against his father, his king Saul, who plotted to kill David. Ang point is, Christians are keepers and defenders of their own brothers against slandering and false accusation, no? Didepensahan natin kung mahal natin ang kapatid. No brother, baka iba yung ibig niyang sabihin, di ba? We try not to let them be ruined by that kind of false witnessing, mga kapatid. Sabi nga dito, a truthful witness saves lives. Proverbs 14:25. But one who breathes out lies is deceitful. So we are not only apologists, no? Defenders of the truth, but defenders din tayo sa ating mga kapatid na minimisrepresent at ginagawang subject sa chismis at sinisiraan ng ibang mga tao. Kung mahal mo yung kapatid mo, be like Jonathan, mga kapatid. And if you hear your brother being slandered, kung isineslander yung kapatid nyo, pastor, do not believe right away. Malinaw dyan sa Deuteronomy, no? A single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that has committed. So sa Old Testament, even sa mga criminal cases, no, sa Deuteronomy 19, kung isang witness lang yan, no, it cannot secure conviction. It must be established with 2 or 3 witnesses. Ano bang ibig sabihin nun? It must be established with sufficient evidence. So kumbaga, kung limitado lang yung knowledge natin, limitado lang yung ebidensya, huwag kang maniwala agad. Alright? Huwag mong paniwalaan agad ang accusation. So you have to hear the other side and gather evidence before you will agree. Okay? So a true believer, ito yung dapat gawin natin. A true believer will always interpret the action of his fellow brother more on a positive light. Okay? Unless sufficient evidence proves otherwise. Dapat yung pangunahin nating presupposition sa kapatid natin is positibo. Huwag natin siyang pag-isipan agad ng negative. Okay?
Positive tayo sa kapwa natin. Unless otherwise, may mga ebidensya na magpapatunay na mali yung iniisip mo sa kanya. Doon pa tayo mag-iba ng ating pananaw. Okay? Kung may sufficient na evidence. Pero kung wala, ang default natin, mga kapatid, no, is we have to rely on the work of the Spirit sa buhay ng ating kapatid, no? Titingnan natin siya sa positibong way. Alright? So, anong comfort natin sa slandering? Have any of you here experienced na kayo ay sinisiraan or na-slander ng ibang tao unfairly? Siguro marami, no? Marami sa atin dito na naka-experience noon. Pero ito yung comfort sa atin, mga kapatid. Kung mangyayari man sa'yo na slander ka, remember Christ. Kumbaga, gumamit ka ng sanctified use sa pangyayari sa buhay mo na instead na magtanim ka ng galit sa taong nag-slander sa'yo, remember Christ. No? Yung thinking mo dapat gospel-oriented na isipin mo, you have to acknowledge the pain na masakit nga ito na isislander ako. And meditate also how the innocent Christ was slandered for your salvation. Mas doon mo maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon na tinanggap niya yung slanderings na nangyayari sa Kanya dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Number 2, remember your sins. Remember that at some point in your life, ikaw din ay nakakommit ng ganitong kasalanan, no? Na ikaw ay nagchismis din at nagslander din sa ibang tao. Now, ngayon na naramdaman mo ito, it will teach you not to do it again. Kasi masakit pala ang feeling na ma-slander, no? And if you're not slandered at all, praise God, no? Ibig sabihin nun, mga kapatid, you are preserved and kept by the Lord sa ganyang mga pangyayari. And God will one day judge and punish all liars. Sabi sa Matthew 12:36-37, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word. Those people who keep on slandering you in the day of judgment, they will answer before the judgment of God. And all liars, all forms of liars, gossipers, slanderers, and all forms of lyings will have their place in the second death. And outside are the dogs and sorcerers, and the sexually immoral, and the murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Doon sila sa impyerno. Okay? Ang conclusion nito, slandering, gossiping, and all forms of false witnessing will still be experienced by believers as they live in this corrupted world. Hindi tayo free sa mga slander ng mga tao. Ngayon, dito, habang tayo nabubuhay, pwede tayo maka-experience niyan, mga kapatid. And we may not be able to clear our names here in this side of glory. Posible na hindi mo na talaga ma-clear yung pangalan mo in this side of glory. But God will one day vindicate our innocence in His return. May Diyos na magbe-vindicate sa harap ng marami na yung mga kasalanan na tinutro nila sa iyo, yung mga allegations nila, papatunayan ng Diyos na you are not doing that. That you're innocent, no? And yun na lang yung hope natin, no? Kung hindi natin kaya. Sabi nga ni Thomas Watson, as no flattery can heal a bad conscience, so no slander can hurt a good one. God will clear up the names of His people. He will bring forth your righteousness as the light, as He will wipe away the tears from your eyes, so He will wipe away the reproaches from the name. Last illustration before I end. May isang slander lumapit sa isang tao. Sinabi niya, nahuli mo ako na in-slander kita. Patawarin mo ako. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Sabi niya, kumuha ka ng unan.
Kumuha siya ng unan, mga kapatid. Kumuha ka ng kutsilyo. And then, pumunta ka sa public place at strike the pillow with a knife in the public. Nung pumunta siya doon sa public space, mga kapatid. Parang he stroked the knife on that pillow. At yung mga feathers doon, mga kapatid, nagsilabasa na sobrang dami. Umuulan ng mga feathers. At sinabi niya, natapos ko na pong gawin ang pinagawa ninyo. And what does that man say? In order for you to learn the lesson, I want you to go back at kunin mo lahat yung mga feathers na nag-scattered. And he said, napaka-imposible po na makuha ko na po yun lahat. Ganon ang impact ng slander, no? Or yung lying at saka paninira mo sa ibang tao. Kay dali-dali ikwento, no? Pero to get it back from all the people whom you mentioned, napakahirap. Nawa mga kapatid, itong katotohanan about bearing false witness, no? Since this is part of the moral law of God, let us pray and let us be encouraged, no? Na mamuhay tayo consistently sa katotohanan, sa mga pinagbabawal ng Panginoon. Nawa po ay may natutunan po kayo.